Okay, so ito yung next video. Ah, okay, ito yung kasunod ng model generation. So, ah, try natin mag-apply ng different load application okay, sa STAAD. Okay, yung mga most common na ginagamit. Okay, para maka-add tayo ng loading, so punta lang kayo sa general, then load and definition. Okay, then mag-add tayo dito ng sample load case natin. So, iset ko lang yan sa none. Let's say load case 1. Okay, so click add then close. Okay, click mo tong load case 1, then click add. Okay, so self weight. Okay, kung gusto mong i-add yung self weight, okay, dun sa structure, so self weight, then y negative 1, so going down, so click add. Then makikita mo nag-add dito sa rights, dito sa load and definition, yung self weight y minus 1. Okay, so close ko lang to. Then kung i-click mo lang to assign to view, mag-a-assign yan sa whole structure. Assign. Okay. Try pa natin yung ibang loadings. So click add. Then let's say nodal node. Okay. Ito pwede kang mag-apply ng load sa node dun sa structure. Okay, kung either like a point force or a moment. Okay. Anyway, try natin ano. So let's say going x, let's say 10 kilonewton. Ano, mga 50 kilonewton, let's say. Okay, so click add, then close. Okay, ngayon, kailangan naka-node cursor ka dyan before mo i-apply yan doon sa, naka-node cursor ka para ma-select mo yung node. Ayun. So, para gusto ko kasi naka-turn on yung nodes doon sa structure. Okay, so Shift K. Shift K. Ayan. Then, sa likod ng node na to, click assign to selected nodes. So, click sign. Click yes. Ayun. Laki ng scale nung force natin, ano. So, kung gusto mong i-change yung scale, punta ka lang sa labels, then click scales, click apply immediately, point force, ito, okay, ayan mo lang ito. Oh, ayun. Okay. Okay. Then kung gusto mo naman ipakita yung values na shift B lang, shift V as in victory. Ayan. Yan yung para makita mo yung value ng force. Okay. About lagyan natin ng moment, let's say. Double click ko lang ito. Let's say MZ ano. Let's say may 20 kilonewton moment doon. No? So, click change, click close. Hindi makita yung moment load. Okay. So, okay, mag-labels tayo or baka sobrang laki. Ayun, sobrang laki nga yung scale niya. Ayan. Okay. So, okay. Labels, then scales, point moment. Laki natin. Ayun. Okay. Okay, kung gusto mong i-change in direction, so, gawin itong negative. Ayan. Okay. Next natin na under nodal load, let's say pwede ka rin mag-apply ng support displacement, no? So let's say merong displacement na yung structure mo, so ilagay mo lang kung gaano man yung displacement na yun or rotation. Okay, so merong capability yung STAAD na mag-add ng displacement support displacement load. Okay, so try natin. Let's say Fy, nag-settle siya, let's say vertical.
let's say 50 mm, 0.05, then click add, then close. So, select mo lang to, then let's say apply natin dito. Okay, sa node na yon, okay, make sure naka-node cursor kayo. No? Then, select ito, assign to selected nodes, click assign, and yes. So, yun na yung representation ng support displacement load. Okay, next loading na gagawin natin is member load. Okay, try natin mag-add ng isa pang load case. Ano? So, click ko lang ito. So, click add. So, load case 2 na to. So, i-set ko lang to sa none. Okay. So, let's say load case 2. So, click add. Punta ka ng member load. Okay. Ito yung pag-apply ng member load, no? Either full or partial. No? Let's say -10. Okay, then going GY. Okay, so pwede kasing in local let's say kung nakaslanted yung member mo, then gusto mo perpendicular dun sa section, so local Y ang gagamitin mo doon. But since hindi naman to slanted, so horizontal to, so pwede na itong GY. Okay, let's say -10. Click add, then close. Select mo to, let's say apply natin dito. Okay, i-change ko lang ito to member cursor. Then click assign to selected beams, assign, ayun, -10. Okay, so paano kung partial lang? So let's say ang length ng beam natin is 6 meters to eh. Ayan. Let's say partial lang, no? Hindi siya fully loaded. So let's i-edit na lang natin to double click. Double click. D1, okay, kailangan mo mag-input ng D1 and D2. Okay, so let's say D1 1 meter, so change. Ayun. So partial na siya. Okay? Partial na siya doon. Pero kung other side naman uh, yung walang load, so let's say click mo to 4. Ayun. So na-load and bali yung 4 meters doon sa total 6 meter length. Ayun. So ganun lang. Okay? How about kung wala sa gilid, wala rin sa gitna? Let's say mag-type ka dito ng 1, click change. Ayun. Okay? So kung nasa gitna yung load, yung member load mo. So ayan. Yan yung mga input yan. Okay? Click close. Ayan. Next, okay. Let's say ito yung loading natin. Then na-load mo doon. Okay, minsan kasi nagkakamali ka sa application ng loading. Let's say, nagkamali ka. Yung loading mo is nandito lang. Pero na-click mo to by accident. Then na-apply ng load. So, baka ang gawin mo is i-delete mo lang ito. Then i-apply mo doon. So, merong tayong pang-edit ng load dyan. So, pag dinouble click mo to, okay. So, pwede mong i-uncheck lang itong member 8 eh. Then click change. So, wala na siya. Okay, so i-check mo lang uli yan, then click change. Okay? Or ang other way naman, okay, so i-turn on mo lang itong toggle load assignment method. Okay, so select mo to, then click mo to, tsaka mo click assign, assign to selected beams, then click assign, click yes. Ayun, so wala na. Okay, pero parang mas mabilis pag dito eh. Mas mabilis pag dinouble click mo to, then yan, click mo na lang to. Member 8, change, close. Okay? Pero paano mo malalaman yung paano mo malalaman yung kung anong beam number yan, no? So pwede mong i-turn on yung beam numbers. So right click ka lang, labels, then labels, beam number, ito beam number, shift B. Okay? I-apply. Yan yung beam numbers, beam number 8, ito yung beam number 3.
Okay, so hindi siya makita kasi natatakpan siya ng dimension. Ayan. So Shift B, and so double click, then uncheck, change and close. Okay, paano kung trapezoidal loading naman? Okay, so kung trapezoidal loading or triangular, so let's say apply natin dito. Case 2, click add, punta ka sa member load, then punta ka sa trapezoidal. Okay, so pwede rin tong linear varying. Okay, pwede rin yan. Trapezoidal pwede rin. Okay, pero mas maganda tong gamitin, yung linear varying. Okay, may option kung trapezoid, so input mo yung okay, may difference pala between these two. So itong isang trapezoidal, pwede siyang i-place lang dun sa within the beam length, then may maglagay ka lang. So hindi, pag ito kasi ginamit mo, so full siya. Bali applied siya sa entire length ng beam. Pero pag ginamit mo to, pwede ka mag-trapezoidal, then at the same time partial lang, partial loading. Okay? So anyway, try natin ito siguro mas okay. Trapezoidal. Then let's say -5 and ito is -10. Ayan. Okay, then click add. Add na ba? Okay, then click close. Nag-add na. Then merong question mark kasi hindi pa siya applied. Then selected yung beam, make sure assign to selected beams dito, then click assign, click yes. Ayan, so makikita mo 5, -10 doon. Gawin nating partial. Okay, double click. Let's say naglagay tayo ng 1 meter dito, and dito is let's say 4 meter. Click change. Ayun. So partial loading lang siya. Okay, so kung gusto naman natin baligtarin, mas malaki dito and 5 lang dito sa kabilang side, double click. So gawin itong -10, naman gawin mo itong -5. So, click change. And, ayan. Okay. Next loading natin sa member load. Try siguro natin yung triangular. Okay, so select natin to. So load case 2, click add, then member load, then gamitin natin itong linear varying, then W3, type mo lang -10 let's say, then click add, close, then selected yung beam na to, assign to selected beam, click assign, and click yes. Okay, so ganun lang. Okay, next, let's say yung concentrated pour, merong point load dun sa gitna ng beams at any location so yun naman ang gawin natin. So punta ko sa load case 2, so, click add, then member load, then concentrated force. Ayun, so let's say -15 or -20, let's say 20 kilonewton. Okay, so GY ang gagamitin ko global Y. Pero kung gusto mo i-apply siya locally, let's say perpendicular to sections or parallel to section. Okay, so pwede mong gamitin itong local. So GY lang gagamitin ko. Click add, then close. Select ko to. Then let's say apply ko rito. Assign to selected beams, click sign, click yes. Yun. So by default sa gitna siya pupunta kasi hindi ka naglagay ng any dimension Okay? So sa gitna siya pupunta. Ngayon, kung gusto mong kontrolin yung distance nung load na yun from start nung beam, okay, double click lang natin to para ma-edit. Then mag-type ka ng distance dito, let's say 1 meter. Okay, then click change. Ayun, nakita mo. Kung 2 meters, change. Kung 3 meters, click change. Ayan. Okay, so gawin ko lang itong 4 meters, let's say. Ayan. Ayun, so baka ang gawin kasi ninyo kung gusto, pwede mong puputulin mo yung beams doon tsaka maglagay ka ng nodal load yung ginamit natin dito
So, hindi recommended yon. So, mas maganda gumamit nito. Okay, then lagyan mo ng distance. Huwag mong puputulin yung beams doon. Okay, may mga na-review kasi o mga stud model para makapag-load doon, puputulin yung beam, then magno-nodal load. Okay, so meron tayong load doon. Okay, under member load, then click mo lang yung distance. Okay, try naman natin mag-add ng floor load. Okay, so floor loading. So mag-load case 3 tayo, no? Load case, add. So load case 3, click add, then close. Ayan. So load case 3. So click add, mag-floor load tayo, no? Floor load. Okay, so let's say negative 2.5. Okay, then i-click lang natin to. Click add, then close. Walang nangyari, no? Kasi may kailangan ka pang i-input na mga values. Okay, so double click mo lang to. And then, i-type mo yung range. Okay, so 4 meters ito. 6, 6. Ayan. Okay, ito 4 meters. Y range, okay, negative 2.5 global Y. Ita-type ko lang dito 4 meters. Okay, then yung range ng X, let's say, type ko lang dito 6. Hanggang ko itong 12. Ayan, para hanggang doon. Then yung Z niya, hanggang 6. Then click change. Ayan. Ayan. So, yun yung, so ginamitan ko ng range. Okay, using coordinates. Ngayon, paano kung gusto mo, yung load is gusto mo hanggang dito lang. Okay, wala itong load dito. Double click mo lang to. Then, instead na 12 sa X direction, type mo lang 6. Click change. And ayun na. Okay, so using range. Paano naman kung gusto mo one way? Although two way talaga ito. Okay, as per geometry ng frame. Papakita ko lang kung paano mo ito i-change into one way. Double click. Then one way distribution. Click change. On this case, hindi niya alam kung ano yung longer direction dahil equal. Okay, equal yung ano niya, yung spacing. So pwede kang maglagay ng node direction. So shift N para sa node. So let's say pwede 2, pwedeng 5. Okay, double click. One way, node 2, change. Hindi siya nag-generate. Ayaw niya. About 5, change. Ayun. Ayan. So, yun. So, going 5, ano, yung loading. Going node 5, shift N. Ito. So, ganun nag-distribute yung one-way loading. Okay. So, ibalik lang natin sa two-way ito. Change. So, yun. So, pwede ka rin mag-floor load using group. Okay. Especially kung putol-putol yung mga beams mo, no. Dito, pwede ito eh. Ito, pwede group lang natin to, pwede ka mag-apply ng load dito. Yan. Okay? So, pwede i-group natin ito. Okay? Control G. Okay? Control G, ano? For group. Pero meron dito tools. Hindi ko na siya makita kung nasaan siya. Geometry. Nasa tools siguro yon. Okay, anyway, Control G. Okay, for group. Control G. Control G. Yun. Labas yung dialog. Make sure i-set nyo sa floor, no? Otherwise, hindi mag-apply yung load dyan. So, let's say, F1 for floor 1. So, click OK. Ayan. So, unassigned pa yan. Unless, i-click mo to associate para mag-apply dun sa sa mga elements na yun. Click associate. Ayun. Close. Ngayon, instead na range, pwede rin yung using groups. Click load case 3, click add, then
Floor load using group F1. Okay, click add and close. Ayaw niya. Bakit? Okay, wala tayong value. Okay, so negative 2.5, let's say. Change. Ayun. So ito using range, yung isa naman using group. O depende sa inyo kung saan kayo magiging komportable. No? Okay, range or group. So, but case to case basis yan. Okay, kung anong gusto nyo gamitin. Okay, next loading natin is yung uh, sa plates. Mag-load tayo sa plates. Ano? So, plate loading. Okay, so plate loading. Mag-load case 4 lang kayo. Load case details. Click add. Then, load case 4 ko na lang to. Click add. Then close. Okay. Mag-load ako dito no, sa tops. Dito sa slab. Sa top slab. Okay. Load case. So, click add. Then, punta ko lang dito sa plate loads. And let's say negative 2 point, let's say negative 2. Okay. Global Y. Okay. So, click add. Then close. Then, i-apply mo lang yan. Okay. So, okay. So, pwede mo siyang i-select one by one. No? O gusto mo naman one time set mo sa front view. Then, okay. Then, ito yung load natin. Okay, i-uncheck nyo to. Then, click assign to selected plates. Then, click assign. Click yes. Okay, negative 2. Okay, click close. So, merong mali sa setup natin, ano, sa pressure kasi nakalagay dito 2 Newton per mm. Okay. Dito sa settings ko meron. Dapat to kilonewton per meter square sa graphics. Pwede natin yung i-edit dito, no? Set current display unit. Okay. Then, forces units, stress, kilonewton per meter square, click apply, ayun, okay, okay, ayun, parang maliit yung scale natin, no? So, lakyan natin, right click, labels, scales, apply immediately, then pressure, ito, yun, okay, so, para makita nyo yung scale ng loading, yan, okay. So, so ganyan lang yung application ng plate load. Ngayon, dito naman sa wall, okay. Application nito, let's say, sa mga water tanks or sa mga retaining walls. So, meron kang trapezoidal load or triangular load. So, ang magandang gamitin dito is hydrostatic load, ano, under plate loading. Ayan. So, mahirap kasing gawan to ng ano ng linear varying Okay? So one by one ka-calculate mo pa yung values at every uh, at every point ano. So pero may shortcut dito sa stat okay na ilagay mo lang yung values doon sa extreme ends then siya na yung magka-calculate automatically nung values doon sa intermediate points. Okay, so first sinelect ko itong mga plates. So ang application nito is sa water tanks and sa retaining walls kasi let's say kung yung water uh, triangular load yun so gamma H ganun din sa soil loading okay so varying siya through depth okay so sinelect natin itong plates
Okay, itong vertical plates na to, no? Then, load case 4, click add. Punta tayo dito sa plate loads. Then, ang gagamitin natin dyan is hydrostatic. Yan. So, hydrostatic. Okay. Ngayon, sabi niya select plates. Okay. So, click mo yung select plates. So, click mo lang done kasi na-select mo na siya eh. Hindi pa. Okay. So, click select plates. Click ka lang anywhere sa screen. Ayun. Then, click done. Ayaw pa. Select ulit natin. Okay. Mas maganda rin i-group mo ito para mabilis yung selection. Or top view. Then, select natin dito. Ayan. Then, load case 4. Click add. Then, plate loads. Then, hydrostatic. Select plates. Ayun. Okay. And click done. Then, W1 sa ilalim, W2 sa itaas. Let's say, yung interpolation natin, no, global Y. Then, yung direction ng pressure going Z, GZ. Okay? Then, gawin ko itong negative. Okay, let's say negative 20 dito. And negative 5 dito. Okay, so example purposes lang ito. Pwede ring 0 yun, ano? Let's say triangular. Ito trapezoidal na kasi ito eh. Okay, so yan. So click add, then close. Yun, so automatic yan. Ayun. So si stud ng mag-a-apply. Okay, nung load na yun, ano? Even yung mga values dun automatic siya na magka-calculate. Okay, so labels natin. Scales, pressure, apply immediately. Yan. Yan. Shift V as in victory para mawala yung mga. Ayan. So, ganun lang. Okay? Ayun. And last load example natin, yung mga most common na ginagamit. So, add ulit tayo ng load case 4 na tayo. So, pwede natin itong i-collapse. Ayan. Para hindi tayo malito. Okay. Load case 5 na tayo. So, click add. Close. Lagay tayo ng load items dito. Click add. Itong temperature loads. Okay. Itong temperature load, either positive or negative, yung delta T ang input dito, no? Hindi yung temperature, yung current temperature. So sa practice kasi delta T yung input dito. Okay, so let's say positive 25, so rising value to. Rising ito from low temperature to high temperature. So iinit. Okay, so then click add and close. Then yung isang load naman, okay, load case, okay, so negative 25, okay, drop naman ito from mainit, then lalamig siya, okay, kasi delta T nagwo-work siya. So pag ganito magko-contract yung mga elements mo pag negative yung temperature load. Kung positive naman mag-e-expand yung element mo. Okay? So click add, click close. So yung application naman yan is yan lang, assign to view. Okay? Or kung gusto mo doon lang sa particular elements. So yan, so ganun lang yung application. Temperature load. Okay. So hanggang dito na lang muna. May mga next videos pa. May ginagawa akong basic tutorial ng reinforced concrete building design and sana matapos ko agad. Okay, thank you.